Binuhat po ni Grandmaster Wasiso yung kanyang mga kakampi sa kakatapos lang ng malakihang matchup, US versus Uzbekistan. Antindi po ng mga lineup. Tingnan nyo po, eto po sila oh. So ito po yung WR Chess Rapid and Blitz Miami 2026. Laban naman po yan ng Team Uzbek at Team USA. Ito po yung lineup po. Lupit ng USA, Hikaru, Fabi, Wesley, Levon, Dominguez. Pero yung Uzbek malakas din. Sindarov, Noderbek, yung dalawang Noderbek. Tapos si Bukidov and then Mukidin. Etong Mukidin na to, batang Grandmaster na champion niya Uzbek chess kahit kasali mga malalakas na mga Grandmaster. Doon sila Nima na doon sa Kasinepo. Pati sila Noderbek, Sindarov. Anyway, anong nangyari? At ano ba muna ang format nito? Ang format po nito, ganito. Ayan o. So, dalawang event po yan. Rapid and Blitz, kampihan. 4 na player bawat kuponan. Magbabakbakan. Pag nakascore po kayo, sa Rapid po, no, ang time control 15%. Pag nakascore kayo ng 2-2, tabla yun. Pag umiscore kayo ng 2.5 paangat, panalo yun. Pag below 1.5 ang score nyo, o 1.5 below, tali yun. Ganun po ang matchup dito. So, meron pong 4 na rounds ng Rapid at meron din pong Blitz na 8 rounds. Ayun ang mangyayari. Anong nangyari? Sa unang bakbakan pa lang po, ang match-up, si Wesley po, kalaban niya agad si Mukidin. Sabi ko nga, batang Grandmaster ito, kaka-champion lang sa isang super tournament. No? Sa Uzbek chess, siya po yung nag-champion at magkalaban sila. Puti po si Mukidin, itim po si Wesley. Makakakita kayo ng mga aladubob na idea. Sacrifice na hindi mo maintindihan pero eventually ikaw ay mamamangha. Bakit po E4 ang tinira ni Mukidin? Sinagot po yan ng E5 ni Grandmaster Wesley. So, Knight F3, Knight C6 and then Ruy Lopez ang pinawalan. Siyempre, Ruy Lopez, Wasiso, mala Berlin talaga yan. Knight F6 lang na sinagot po ng D3 tapos Bishop C5. Tamang develop lang. Pagka-develop, nag C3. Pagka C3, nag-D5 agad si US. Ayun, no? Nag-C3 kasi medyo nag-delayed. Wala naman pong knight to C3. Abay, din E5 agad. Binuksan po agad yung itna. Ang nakakapagtaka lang dyan, guys, sa unang tingin, Coach, libre po yung E5. Anong mangyayari pag tinikman? Hindi maganda. Bakit? Kakaslingan ka lang. Ha? Libre na naman. O, ayan, oh. Ang dami ng binigay, hangin pa to, hindi din uubra kasi may napakaganda. Ito, taguntira, Bishop takes F7 or F2. Siyempre, kakapturein mo and then Knight to G4 check. Saan ka pupunta? Tatakbo. Kahit saan ka tumakbo dyan, ang sunod na tira ay ito para matiin ka doon. Ngayon, pag dinipensahan mo yung mate, ayun, capture yung Bishop. Napakaganda po ng idea na yun. No? Balik po tayo, kaya binibigay lang yan. Ngayon, ang ginawa po ni Mukidin, nag-Knight to D2 to defend the pawn on E4 na kung saan kinaslingan lang ni Wesley. Pagkakasling, nagkasling din. Tapos Rook E8. Tamang develop lang din ng toro. Nilagay po sa open file. Supporta din po sa E5 na sinagot po ng pawn takes D5. Of course, ang iisipin ng karamihan, babawiin mo. Simple lang, di ba? Pero si Wesley, walang planong bawiin yan. Ang ginawa po, abay, eto siya sabi kong maladubog. A6 muna. Nakakapagtaka po yung A6. Yes, inatake mo yung bishop pero pwedeng kainin, capture takes, 1 pawn down ang kakalabasan. Pero lahat po yan ay gustong mangyari ni Wesley kasi pagka takes 1 pawn up ka man, eto pwedeng mapilahan later on eh. Tapos may weakness dito, pair of bishop, malakas to. Yun po ang nilalaban ni Wesley so dito. Ang ginawa ng bangkala, sabi niya, mukhang may plano ka maganda. Atras ko lang yan, depensahan natin to. Ngayon sabi ko naman dito, aba, eto na Wes, tikman mo na. Wala nang iba. Kakainin mo na yan. Knight takes sa D5 pero hindi pa rin kinapture ni Wesley. Ang ginawa ni Wes, Knight to A5. Hanip na yan. O, kung titingnan niyo oras si Wesley, 15 minutes siya. Ang time control, 15 plus 10. Mabilis siya tumira. Mukhang preparado. Yung kalaban niya naman, hindi nagpapauli. Halos 15 din eh. Anyway, pagka Knight to A5, hitting the bishop, siguro sa kanya kakainin. Ang ginawa po, nag-rook to E1 lang. Abay, pinakapture lang. Na ang sabi ko, pag kinapture mo yan, mukhang hindi maganda. Dahil pawn takes, depensado yung D5, 1 pawn down ka na malinis. Pero sabi ni Wesley, alam ko yan sir, kakainin ko talaga yan. Tinix nga. Siyempre, binawi. And then, tinulak E4. Pero medyo natagalan siya doon. Tagal nag-isip. Balik po tayo ha.
13 minutes pagka E4, naging almost 11. So, ibig sabihin, napaisip siya mahigit 2 minuto doon, almost 3 minutes. Pagka E4 niya, hitting the knight, tumakbo po yan sa may D4. Siyempre, sa gitna mo itatakbo. At ano po ang kalagayan ngayon ni Wasiso? 1 pawn down po siya. 1 pawn down. Pero Wesley So, talagang mala-engine yung tira kasi kahit 1 pawn down siya, equal lang. At ang matindi, may tinira pa siya dito, mabibigla ka. B5 lang. Yung B5 na yan, nakakabigla. Bakit? Libre po. Pero ang tema, gusto niya pong malibre ito at ma-weekend. Ngayon, ang ginawa po ng kalaban, nag-knight lang po sa B3, hitting the bishop na umatras lang sa F8. Saka po, tinikman yung B5. Ngayon, pagkatikim sa B5, syempre, binawi po yung D5. Tapos, nag-bishop lang po sa may F4. Tamang develop lang, may pressure pa sa C7. Si Wasiso naman, sa'yo na yung C7 ko, Brad, kainin ko to. Siyempre, yung kalaban, kinapture yun. So, ang naging ending po, Wesley So is down by 1 pawn. Ang kalamangan na meron siya, may pair of bishops. Ngayon, ito yung masakit, yung bishop to B7. 1 pawn down si Wesley, pero yung bishop to B7, napakalakas na diagonal na ito. Mamaya may tulak, may pressure dito. Kaso 1 pawn down pa rin yan no? Anyway, sabi ng engine, naniniwala siya kay Wesley. Okay daw ang black, ayan Close to equal, pero mas okay pa yung black. Anyway, pagka bishop to B7, nag-bishop to F4, umatras lang. Siguro gustong supportahan yung E6 or E3. Tinirahan naman ni Wesley ng B4. Grabe, mala-engine mga tira ni Wes. Engine. Pagka B4 po, nag-queen to C2. At anong nangyayari? Inaatake po yung E4, pero completely dependent naman yan. Kaya si Wesley hindi nag-alala dyan, kinapture na lang po yung C3. Actually, yung queen to C2 na yan, ang main reason yan, depensahan yung C3. Para po pagka-capture, babawiin ng Reyna, intact pa yung kanyang pawn, hindi pangat yung kanyang pawn structure, connected pa. Pero si Wesley, nakita niya pala lahat yan, at ang ginawa niya ay simpleng E3 lang, wala pong threat yan. Pinakain lang. Hindi, joke. Mati po. Mamatihin. Kaya po napilitan mag F3 na sinundot lang ni Wesley ng queen to D7. Nakakapagtaka na naman, coach. 1, 2, 3. Ang defender, isang piranggot. Pinakain yung pawn. Aba, bakit? Ito po yung threat niya. Matindi yung knight D5, no? Tatamaan. Kaya nga napilitan po yan, capturein. Pero bishop ang pinantakes. Ngayon, pagka-takes ng bishop, medyo pangit pa daw, no? Anyway, ibalik ko lang po. Ang best move niya is ipalit daw dito, though lamang pa rin daw po ang black kasi may pass po. Ang ginawa nga, bishop takes. Ngayon, nag-knight to D5 na, and then umiwas lang sa D3 na pag tiningnan mo, coach, paano naging lamang yan? 2 pawn na ang kalamangan ng puti. Ang problema pa, solid naman. Lakas naman yung solid, completely depended. Eto, depensado naman. Diba? Kahit pero bishop ka, di mo naman magamit. Naparahan na nga yung long diagonal mo dito dahil sa F3. Solid na solid. Pero, kita pala ni Wesley lahat ng plano. Bishop to A6. Ganda. Atakado yung Reyna. Wala kang mapuntahan, sir. Kasi pag pumunta ka dito, may tirang ganito. So, ibig sabihin, hindi mo madepensahan, bubulol pa yung bishop, no? Kaya napilitan po yan, makipagpalit. At pagkapalit, kinapture lang ni Wesley, takes, tapos, puro engine mo wala ni Wesley, sunod-sunod. Bishop to C8 lang. Pag gumalaw, libre to. 2 kasi yung nakatutok, 1 lang ang magiging depensa. Kaya nga po, tumira po yan ng rook sa may D1. Tamang counterplay. Yes, libre to, pero libre din to. No? Ganun po mangyayari. Pero sabi ni Wesley, wag kang magulo, didepensahan ko yan, sir. Ayan, no? Dinipensahan niya while attacking the knight na tinirahan lang ng bishop to F2. At yung bishop to F2 na yan, pinakain lang yung bishop. Pero anong kanyang plano? Una-una po, pag tinex mo to, bishop takes yan Tapos pag kinapture mo to, makakain yun. Kaya napilitan po yan mag-rook takes. Pagka rook takes, meron palang matinding plano din to si Mukidin. Kala ko nagpakailan ng piyesa Meron pala siyang G4 na tira. Panggulo ba? Bakit? Umalis ka dyan, akin na tong kabayo mo. Pag pumunta ka dito, may ganito. Kaya sabi ni Wesley, sige, balik ko na yan. Pero kakain ako ng mga pawn. Rook takes to F3. Kinapture yung kabayo and then Wesley So dito, sa sunod-sunod na tira niyang engine,
Dito po hindi engine yung tinira niya. Kasi ang best mo po is kainin na agad, pero tinirahan niya pa ng bishop to e6. Yun, hindi na po engine yung kanyang tirada dyan. Dahil bishop takes g4 ang tamang tira. Bakit kaya? Kasi dahil pala in-insert mo pa yung bishop e6, nakapag-rook pa doon. Ngayon tingin ko po ang plano, initial na plano ni Wesley, no? Eto po eh. No? Pero kasi dahil dito, pagka-capture mo dito, the knight can simply move away, depended to, hindi mo nga matikman na matikman. Kaya nag-change plan siya siguro dito. Ang ginawa niya po is bishop takes to g4. Ayan, nag-isip po siya halos 1 minuto eh. Pinag-isipan niya kung anong titikman. At kinapture niya po yung g4 na nakapag a6 or a3 pa, nakadepensa, pero nag-h5 lang. Ang tamang pasingaw, medyo pwede din gumanon-ganon mamaya yan. Tamang depensa din dito, nasinagot po ng rook to e3 at kinapture, hindi umiwas. Akala ko kinain eh. And then nag-rook to c3 na malinaw. Ano man tamang tira? H3 daw tamang tira, no? Para umalis yung bishop. Para may pressure dito. Matindi. Pero hindi nakita yon 14 seconds na lang kasi. Nag-rook lang po sa may c3. Nag-rook to d8. Develop. Check sa ilalim. Pero nag-h3 na. And then nag-bishop lang siya doon na kung saan nag-bishop naman sa may g3. Ang tanong, bakit hindi po tinikman ito? Iba na po kasi sitwasyon. May rook d1 na ngayon. Kanina wala eh. Pagka rook d1 kasi, saan ka pupunta? King g2, bishop to d5, ayun. Dahil dito may check eh. Kanina wala eh, yung tore nandito pa eh. Anyway, yun po yung maliit na diferensya pero malaki epekto. Kaya nga po pagka bishop to e3, nag-bishop to g3 na lang, inatake po yung tore, nag-rook to e4, umiwas of course, and then pinalit. At pagkapalit, dumali ang laban. Dahil takes, check. Ay, di pala chumek. Inatake mo na yung bishop, umatras sa katsumik. Nag-insert pa ng tira kasi. Anyway, ano bang meron dyan? Pagka king move mo, rook to b1, hindi madipensahan. Yung tore kasi tali para depensahan yung kabayo. Yung bishop, pag pumunta doon, kakainin ito, malilibre. Wala, hindi makagalaw. Kaya nga po, napilitan gumalaw ang kabayo, capture with a check, tumakbo doon, umiwas yung bishop, nag-move, push tampon. Ito po, completely winning na eh. No, ang ginawa, inatake yung pawn, and there you go, bubagsak yan. Lahat po force eh, no? Paggalaw yung kabayo. At ito pong posisyon na ito ay winning na dahil 2 pawns up. Pero, medyo napagulo pa yan kasi time pressure ang nangyayari. Check, umangat, Kuming move din, umiwas sa pin. Ayan, last na minute lang sila pareho. Chumek, and then naging g6. Ayun, counterplay. Grabe yung counterplay. May pressure dito, may pressure dito. Ang ginawa po is nag-rook to a3. Yun, malinaw, pero tama din naman. Second best move lang, hindi lang number 1. Nag-king move and then bishop to b4. Pinakain na lang yung pawn na hindi mo pwedeng tikman kasi may king move doon. Gagalaw yung kabayo, bagsak yung bishop mo, sir. Kaya nga po, nag-bishop to e3. Yan, malinaw. Ano ba tamang tira? Kahit anong tira eh, mali. Kaya no, pag gawa niya ka na, ipapalit lang na, winning na din eh. Anyway, nag-bishop to e3, nasinagot ng check, and then nag-king move, tapos check na naman, nag-king move, and then check na naman. Walang oras, tingnan nyo, less than a minute, check na naman. Nagpabalik-balik, pero hindi itatabla, of course. Nagano lang yun, veterans move. Yung ginaya kong veterans move, pero sa akin, repetition of position. Eto, dagdag 2 minutes kasi, 2 minutes, 10 seconds per move eh. So, parang 20 seconds na dagdag pag nag-ulit ka ng konti. Ayan, tapos lumapit na. So, 1 pawn up na lang, pero wala na, tied up na yung king. May mga meeting threat na yan. Ganyan na nga nangyari. Tingnan nyo. Di ba? Check at nag-resign na. Bakit po? Mate. Ayun ang nangyari. Grabe. Dahil doon, nanalo ang Team USA sa unang matchup. At si Wasiso po ang nagbuhat dahil tabla si Hikaru, tabla si Fabi, tabla si Lebon. Si Lebon ba yung naglaro noong una? And then, si Wasis lang po ang nanalo. Kaya ang score nila, 2.5, 1.5. Ngayon, game number 2. Wasiso na naman po ang bida, ang sumwalba sa Team USA. Bakit? Kalaban po ni Welly si Samshidin. Ganito po ang nangyari sa match-up. Si Hikaru po natalo. Tapos natabla yung dalawa. Ngayon, crucial tong laro ni Wesley na kung siya po ay matabla o matalo, talo ang US team sa round 2. Anong nangyari? Puti si Wesley, C4 ang pinawalan niya. Pagka C4, knight F6, nag-knight lang po sa C3.
Ayan, English opening po yan na tinatawag na kung saan nag-E3 lang si West, yun, nag-develop ng bishop, queen to C2, kinapture, binawi ng reyna, and then queen to E7 lang. Ang mga idea niyan, depensa, tapos magdi-D5. Ang ginawa ni West, nag-A3 lang at nag-D5 na nga. Pagka D5, nag-D4 naman, sinabayan lang na sinagot ng capture, tapos knight takes, and then binawi, nagkapalit-palit, tapos kinaslingan lang. Huwag kayong magtataka dito, coach. Binigay po yung pawn. Para saan po yun? Di ba tagilid? Pag kinapture mo, may rook to D8. Ganun mangyayari. Kaya ang ginawa ni Wesley, develop lang po. Pagka-develop, nag-rook to D8 pa rin, depensa sa pawn. Nag-bishop to B4, hitting the queen. Tumakbo. At pagkatakbo, bishop to E2 develop, nag-capture po sa may C4, binawi. And then, knight lang po sa may D5. Kung titingnan nyo po yung oras ng dalawa, tumaas pa. Grabe si Samshidin, naging 16 minutes. Si Wesley, almost 16. So, kabisado linya. Anyway, pag knight D5, umatras po yan, queen to E4, mabilis pa rin si Samshidin. Na sinabi ni Wesley, sayo na yung pawn. So, tinarget niya po ito, pero it's all yours, baby. Ngayon, ang tanong, bakit hindi po matikman? Pag tinikman mo kasi, may bishop dito. Yes, mukhang libre yan, pero pagka takes, libre yung tori mo, nakapin. Kaya hindi po ginawa. Ang ginawa is nag-bishop lang po sa may F5 na tinirahan ng queen to B3 at bishop to E6. Ayun na, nag-isip na ng matagal si Samshidin dun. Kasi tingnan nyo, 12 minutes na lang siya bigla. Si Wesley medyo alam pa eh. Pagka bishop to E6, kinapture lang ni Wes yung pawn sa B7. Siyempre, inatake. Kinapture yung A7. Siyempre, babawi. Pagkabawi, nag-castling lang si Wesley. Tapos tinirahan po siya ng rook to A8. Nanakbo, and then kinapture lang po yung A3. Tingnan nyo yung posisyon. Equal ang material. Pero Wesley Son nakakuha ng pair of bishops. Yan po ang naging kagandahan for the side of Wesley. So, equal, tapos pangit pa yung pawn structure. May bungal dito. Sabi ni Wesley, pag ganyan, endgame na natin yan. Okay, tapos targetin natin yung weakness, no? Yung C7 later on. Pero syempre, inuna muna yan. Of course, bishop lang dun, no? Pinalit, no? O, hindi pala pinalit. Akala ko kakain dito, eh. Dumipensa. Pagka-atras, nagpalit si Wesley. Siya yung nagpalit. And then, F3 kunat depensa sa E4. Nag-rook lang doon, hitting the bishop na umatake sa kabayo. Pumasok yung tore. Nag-rook lang sa may A1. Ganda ng insert nito, guys. So, inatake niya pero hindi niya makain kasi mamatihin. Kaya nga po nagpasingaw. Ngayon, bakit maganda to? Kasi nakapag king F1. Andito kasi yung tore kanina eh. No? Kasi kung titingnan nyo, yung bishop walang magandang square. Mahahataw yan eh. Baka maalangan ka. Kaya kailangan depensahan at hindi ikalaw. Anyway, pagka king F1, nag-knight to D7, ayun na, tinarget na yung pawn. Siyempre, dinipensahan. And then, nagpasingaw lang. H4. Alam niyo ba ito close to equal? Pero hirap laruin sa itim. So pagka H4, nag-F6 naman. Tapos, inatake lang yung bishop. Very nice move yung rook to C6. Kasi ang pinaka-idea niyan guys, hindi lang para atakihin yung bishop. Para hindi maitulak yung pawn. Kasi pwede mag-bishop dito, magtutulak lang sa C5. No? Tapos pag bumalik ka para atakihin, iilalim na yung tore, rook behind. Kaya po ang ginawa, nag-bishop to F7, okay? And then, ayan na. Hindi makatulak, no? Tumalon yung kabayo. Ngayon, coach, libre na. Tikman na natin. Pwede, one pawn up ka, pero pag nalilesen kasi yung mga opisyalis sa board, tapos pawn endgame, one pawn up lang, malaki yung chance sa matabla. Bigyan lang kayo ng idea paano, no? Like for example, nawala yung tore. Ang kailangan lang pong gawin ng black, ipalit lang po itong tatlong pawn sa tatlong pawn, tapos may matitirang isang pawn na isa-sacrifice mo either knight or bishop. Tabla po yung ganyang klaseng endgame. Tabla kasi yung dalawang bishop, kalaban isang bishop, di mananalo yan. Tabla lang yan. Anyway, anong nangyari? Ayun, hindi po tinik si Wesley, nakita niya yon. Mas win siya eh. Pag natabla, iyakan time sila. Ang ginawa niya po is rook to C2. Nag-C6 lang, tapos F4, ayan. So, kakapture niya yung C6, walang napapalit na pyesa. Pero syempre, si Samshidin, ka-counterplay. Umatake sa mga pawn, dinipensahan, and then nag-rook to B4, hitting the pawn. At tinulakan lang, oh, grabe, no? Talagang pinapauwi niya po sa may pinakalikuran yung kabayo, umatras, and then kinapture na.
Ayun. So, ang nakakapagtaka guys, bakit binigay ito? Balik ko lang po, ano, ang best move kasi, rook takes c6 ang best move ba? Oh, ayaw pa depensahan. Bakit? Ano mangyayari pag dinipensahan to? Di ko magets. Knight to e6. Hit dito. Tapos knight dito, pusang gala. Masakit yun. Kaya pala, binigay ni Was, kinapture niya na lang, na-takes naman, and then, nag-rook lang doon sa may c8. Ngayon, dito kayo magtatake. Kasi yung kalaban ni Wesley, kaya niya itong itabla, bishop e6. Tapos dahan-dahan lang ba? Kaso, naalangan siya siguro, pag nag-bishop e6, o rook dito, later threat dito, so parang nailang siguro. Kasi po, ang ginawa niya, sacrifice eh. Equal din naman. Kasi may tinatawag pong fortress yung hindi ka makaporma dahil yung piyesa mo di makagalaw. Kasi pag rook takes ito, capture, bishop takes, ayan no. Tabla na lang kasi kailangan niya, kaya ito po yung pinili niya. Sabi niya siguro, eto kahit mapanic time ako, madaling itabla. Pero tingnan niyo ginawa ni Wesley, bishop h5, ganun. Gumalaw. Equal daw, sabi ng engine. Okay. Alright. Okay. Ay, aba, nagkukunat-kunat lang. Oh, tabla. Tabla lang gusto eh. Oh, tabla lang gusto. Tabla lang gusto. Oh, si Wesley, iniiba-iba lang na konti. Oh, pero tabla lang gusto. Ay, yun, nakapagtulak. Gumanon. Oh, gumalaw yung king. Napin yung knight eh. Oh, tapos bishop lang. Oh, bishop, bishop. Ayan, oh, tabla no. Tabla na. Nagrook doon. Ayun. Ang plano niya, dito dadaan para hindi matakpan, depensado to. Ngayon, ito pong bangkala, pagka bishop g4, naging c5 si Wesley, kinabahan siya. Sabi niya siguro, parating na yan ah. Nakakatakot ah. Di ba? Nakakatakot. Baka maatake ka bigla. Abay, nagpanic si Brad Pitt. Ang ginawa is nag-G6. Dahil dyan, tapos ang labada. Ang tamang tira po is king to h7 lang. Tabla. Pero nagpanic siya. Lalapit yung king. Ayun. Ngayon, paano ipanalo? May isang tira lang po para maipanalo to. At nakita po yun ni Wesley with 47 seconds on the clock. Nag-rook to d6. Ayun. Diba? Coach, paano naman nalo? Kakainin lang ah. Hindi po pwedeng ibigay kasi pag kinapture mo, takes, pin. Hindi makagalaw, sugswang. Ang gagawin nilang, yung king po pupunta dito later on. So, paano gagawin? Atras lang to. Tapos, unti-unting mararating ang kalangitan at between dahil yung king hindi makagalaw, sugswang. Oh, yun yung blunder. Yung ginawa is nag-king move na lang, pero sinimplihan lang. Boom! At yan po ay naparesign. Kasi ubos yung pawn. Dahil pagka takes mo, check. King move, kahit capture, iyak. Tawa na po. Ubos. Kaya, nag-resign na doon. At dahil po napanalo ni Wesley, 2-2 ang score, so nakatabla pa yung kanilang team. So sa game 1 na ipanalo ni Wesley, laban niya, siya lang nanalo sila. Game 2 natabla. Ano po yung kabuuan na pangyayari? Abay, tingnan po natin. Eto po, so nanalo po ang Team USA with 14 points kontra sa Uzbekistan na 10 points. Sa Rapid, ito yung naging standing nila, ayan no. So sa game 1, ayan, Wesley lang po ang nanalo. Di ba? Sa game 2 naman, Wesley nanalo, natalo si Icaro, pero at least nakatuto, so 1-1. Game 3, nanalo po sila. Ayan po ang score, hindi naglaro si Wesley. Pero game 4, natalo sila kasi natalo si Wesley. So pag natalo si Wesley, talo sila. Sa Blitz naman po, ayan, medyo close fight yung Blitz eh. So lamang lang po ng 2 points ang USA at 7 naman, 9 points ang USA, 7 ng ano. Ang total, ayan, 14-10. So yan po ang kabuuan ng naging laban. Ngayon, abangan po ninyo yung mga paparating na bakbakan. St. Louis Rapid and Blitz, maglalaro si Wesley, sila Sindarov nandun at iba pa pong mga top players sa buong mundo. Abangan po ninyo yun. Maglalay po ako for now. Busy lang ako kasi may tournament yung anak ko na Standard si Jade. Lagi ako doon everyday. Sumingit lang talaga ako ngayon. Umuwi ako saglit. Nag-stay kami doon sa may hotel. At hotel ng venue kasi masyado maaga yung laro. Nakakapagod mag-travel. Almost 1 hour yung travel time pag may traffic eh. Anyway, abangan nyo din po yung ating Biyaherong Chess Coach app sa Apple. Nakalabas na po siya sa Google Play Store. Sa Apple po, malapit na. So, pina-finalize na lang po ulit yung mga bagay-bagay. Medyo natagalan eh.
Nung nakaraan kasi nagka-problema kami, ngayon nakita na yung problema, tinatapos na lang yung pinapaagawa sa amin ni Apple, and then, madadownload nyo na sa iOS. Muli, ito po yung coach, Speedy Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita, don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Hanggang sa muling pagkikita. Bye-bye. Salamat sa support. That little mouse, cause I'm an albatross.